Sian Gaza, may expose sa tunay na pagkatao ni Sara Labati? Nakakagulat ang revelasyon ng content creator Sian Gaza tungkol sa isang blind item na umano'y sikat na artistang single mom ang band sa mga clubs at bar sa Metro Manila dahil maiiba na tuwing malalasing. Isa umanong ulirang ina sa tingin ng publiko, ngunit sa likod nito may nakatagong nakakahiyang pangyayari gaya ng pag-akit kay Michelle D, pakikipaglandian sa isang anak ng congressman, ngunit itinaboy ng ina na ayaw sa kanya ang paghuthot ng pera ng stockholder ng Jollibee na isang government official. Ang anak umano ng stockholder ay nagalit sa kanya kaya't siya ay pinalabas ng circle sa isang event. Aniya, sinetch ite na isang famous celebrity na super pa victim at nagpapanggap na ulirang ina kahit palaging iwi sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Ang nasabing famous celebrity ma'am ay inaya ng laplapan si Michelle D o Forbes Mansion ng isang very famous congressman na anak ng bilyonaryo, ngunit hindi siya pinatulan nito. Ang nasabing congressman ay nilandi at sinubukang harvatin ng ating subject, ngunit hindi siya nagtagumpay sa kanyang misyon dahil ayaw sa kanya ni Mudra Bilyonarya. Si famous celebrity ma'am natin ay permanently banned din sa maraming bars and clubs around Metro Manila dahil siya ay sinasaniban ng masamang espiritu tuwing nalalasing. Pinirahan din niya ng malala yung isang major stockholder ng Jollibee, kaya't nagalit sa kanya yung anak ng isang top government official at sinipas siya nito palabas sa kanilang grupo dahil isa-isa niyang hinaharvat ang mga kalalakihan sa loob ng billionaire circle. Hindi na sana natin papatulan ang ating famous celebrity ma'am, ngunit gumagawa siya ng eksena using fake narratives para makuha niya ang simpatya ng publiko at palabasin na masama yung pamilya ng kanyang ex-husband. Dagdag pa ni Gaza, naintindihan niya ang ex-husband kung bakit siya iniwan. May isa pa siyang revelasyong nilandi umano ng subject ang partner ng dating kaibigan at inutangan upang pambayad ng kanilang kuryente. Aniya, kung ako si ex-husband, iiwan ko rin talaga kung ganyan ang asawa ko. Hindi ko rin masisisi yung ex-husband, sa totoo lang. Kaiwan-iwan talaga. Pero sobrang nakakaawa rin, to be honest, matapos niya landiin yung partner ng sarili niyang kaibigan na famous celebrity. Inutangan niya ito, pambayad ng kuryente. Dagdag pa niya, kapag babae ka, dapat magpursigi kang kumita ng sarili mong pera para yung buhay mo ay hindi makontrol ng mga kalalakihan. Basta, huwag ka lang magpupukpok o sugar daddy. Tapos, ang caption mo sa SOSMED, strong independent woman. Walang masama sa dalawa na yan, sa totoo lang, at kanya-kanyang hustle lang tayo sa buhay. Ang masama lang yung strong independent Kimberlo, pero galing lahat sa spunky lahat. Ang tamang caption ay smart, dependent, rich woman. Noong huling bahagi ng Nobyembre 2025, naiulat na pinalabas si Sara Labati sa Medusa Bar ng BGC ng Taguig. Ang insidente ay umano'y naganap sa isang after party ng 2025 Tatler Ball. Ayon sa mga ulat, naroroon sa party si Rocio Sobel. Maya-maya pa ay dumating si Marty Romualdez, ang nalilink noon kay Sara. Pagkatapos ay dumating si Sara, ngunit siya ay dahan-dahang pinalabas. Kinausap umano ni Rocio ang amang si Inigo bago nangyari ang iskandalo. At ayon, nakalabas na nga si Sara. Taong 2025, lumabas ang balitang magkasintahan sina Sara Labati at Marty Romualdez. Si Marty Romualdez ay isang councilor ng Tacloban. Siya ay anak ng congressman na si Martin Romualdez. Ayon sa spluk ni Gaza, isang congressman ang nilandi ng aktres. Matatandaang, naging malapit na magkaibigan din sina Sara at Sofia Andres noon. Ngunit lumabas ang mga balitang friendship over na sila. Hindi dahil sa alitang Che Filomeno at Sofia. Ngunit matagal na silang nagkalayo bago pa man iyon. At posible kayang ang friendship ni na Sara at Sofia ang tinukoy sa post ni Gaza na nilandi ang asawa ng kaibigan at nanghiram ng pangbayad ng kuryente? Ang netizens naman ay may kanya-kanyang sinabi tungkol sa blind item ni Gaza na lumalabas ang pangalan ni Sara. Anila, is L na ex ni RJ. So baka true yung sinabi ni mother-in-law na addict si Be. Binulong sa akin ng mga kaibigan kong diwende. Wala nang paligoy-ligoy pa. Si Ate Sara L daw yan.
Ikaw, anong masasabi mo dito?